Matagumpay na tinapos ng Pilipinas ang kampanya nito sa Karate One Youth League matapos makasungkit ng 2 gintong medalya sa huling araw ng kompetisyon sa Pasay City. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jake Piculob. Nagningi ang mga batang karateka ng Pilipinas sa huling araw ng Karate One Youth League sa SM Mall of Asia sa Pasay City. Nasungkit na Francis Earl Jude Abundo at Katlia Elaine Bustamante ang 2 gintong medalya para sa host nation sa tournament na sangsyonado ng World Karate Federation. Dinomina ni Abundo ang taga Brunei na si Asli Khairi bin Juan Zuraimi sa score na 7-0 upang angkinin ang Boys Under 14 Kumite minus 40 kg title. Mas naging espesyal pa ang panalo dahil isang araw bago ang kanyang ika-13 karawan nito nakamit. Akala ko po magiging close fight siya kasi finals po. Pero yun, kinaya ko po. Bago ang finals, pinatumba rin ni Abundo sa semifinals ang WKF 1 standout na si Nikita Komarov 7-3. Sumunod naman si Bustamante matapos talunin ang Australianong si Ana Jovic 6-2 sa Girls Under 14 Kumite minus 47 kg division. Maagang kumontrol sa laban ng General Santos native hanggang tuluyang maiuwi ang ginto. My feeling right now is that I feel such a big success that I reached to my final goal ever since I was 9. And I am so glad that I am the first one because I saw everyone, they fall just for the second game and some couldn't even get a medal. So I think to myself, I must be the first to get the medal so that I can bring the pride to the Philippines. Bukod sa 2 ginto, nakakuha rin ang Pilipinas ng 2 silver medal sa pamamagitan ni Dean Caleb Montalvo at Alexa Ray Ballesteros sa Under 14 Kata events. Nagdagdag din ng tig-isang bronze medal sina Ashana Jean Sabote at Kailani Vergara. Sa kabuuan, nagtapos ang Pilipinas na may 2 ginto, 2 pilak at 2 tanso sa torneyong dinaluhan ng halos 800 karatekas mula sa 58 bansa. Ako, si Jake Piculob, Abante. Manatiling nakatutok sa Abante, sundan kami sa aming mga social media accounts at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, DWAR Abante Radio, para sa mga eksklusibong balita.